Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang isi-share ko naman sa inyo is paano nga ba makikita yung iyong mga previous transactions sa iyong GCash wallet. Okay? Let's proceed. Let's go to our GCash. Maganda to guys para ma-monitor mo yung in and out nung iyong GCash. Okay? So, log in using biometrics or your MPIN. Ayan, pag nandito na tayo sa loob ng ating GCash, so ang gagawin natin guys, pumunta tayo dito sa transactions. Makikita mo ito guys sa bandang baba. Ito. Ayan. So dito guys, lahat ng transactions mong ginawa, nandito lahat. So halimbawa, hindi mo na screenshot kung ano yung reference number, nandito rin yung reference number. So, halimbawa na lang itong isa, cash in. So, andito guys, no? Nandito yung send money, cash in, buy load, send money, cash in, send money, yan. So, nandito lahat ng mga transaction na ginawa natin. So, ito guys, sa aking transaction as of December 2021, nandito nakalagay mga bills payment, yan. Yan. So, halimbawa, hindi ko na screenshot yung bills payment ko. So, ang gagawin ko guys, ito, halimbawa ito, pipindutin ko to. Pindutin mo yan. So, pag napindot mo yan, makikita mo kung saan ako nagbayad. Nakita natin bills payment to Converge ICT last December 5 at 11:43 PM nakalagay dyan mismo. And ito, may nakalagay dyan na amount which is 1,510 kasi may 10 pesos na service fee and yung reference number. So, in case magkaroon ka ng problem kasi sa halimbawa, hindi ka ako natanggap ni Converge yung payment. So, ito yung sabihin mong reference number na katubayan na nagbayad ka nga sa GCash. Nagbayad ka through GCash. Ito yung reference number. So, halimbawa naman, meron kang pinadalhan ng pera, tapos sabi niya, hindi niya na-receive. So, ang gagawin mo naman, guys, ito, halimbawa, ito, send money, ito, meron dito send money. So, i-click natin tong send money, makikita natin dito, guys, yung transfer from and transfer to. Ibig sabihin, kung kanino ko sinend yung pera. Nakalagay dyan, anong date, anong time, and yung reference number. So, itong reference number na to, mahalaga to kasi ito yung gagamitin mo in case magka-problema, pwede mong, yan ang sabihin mo sa customer service ni GCash na ito kako yung reference number, nakatunayan na nag-send ako ng money and kung hindi na-receive nung recipient or kung may kausap ka man, ito yung screenshot mo. Nakatunayan na nakapag-send ka ng pera sa kanya. So, yun lang guys, no? Shinare ko lang para may additional informations kayo. So, ito guys, by the way, ang makikita natin dito is transactions for on a monthly basis. Ngayon, kung gusto mo guys, makita pa yung transaction ng mga lumang transactions pa, pwede kang mag-request transaction history. So, ang gagawin mo lang guys, i-click mo ito. Then, lalabas dito, transaction history request. So, dapat meron kang email address. Kasi dito nila i-email sa'yo, sa email address mo, yung transaction history. So, halimbawa, gusto ko malaman yung transaction ko nung month ng November. So, ang gagawin ko lang, i-click ko lang itong select option. Select option, ayan, last 60 days. Ayan, pwede last 7 days, last 30 days, last 60 days, custom. So, halimbawa, ito, gusto ko last 30 days. Ayan, last 30 days. So, from November 21 to November 20 ang lalabas. Kasi, 1 month siya, 30 days. Ngayon, kung gusto ko naman, may specific month akong gustong malaman, click mo ulit yan, custom ang ilagay mo. Tapos, ikaw ang maglalagay ng date. Halimbawa, gusto mong malaman mula October 1 hanggang December 20. Or, halimbawa, as of today, yan. So, gagawin mo lang, pag nalagay mo na yung mga date na yan, i-click mo lang itong submit request.
Yan, click natin sa request successful. Sabi dito, sit tight, will send your requested transaction history to your email. So, i-email nila sa atin guys yung transaction history. So, pag na-email nila, that's the time, ma-check mo na yung mga history dun sa in and out, cash in mo dun sa yung GCash wallet. Okay, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. I hope may natutunan kayo.